sasabihin anak ko na mama o mami niya. Nagsampa ng reklamong rape ang 16 anyos na itatago sa pangalang Arlene laban sa 50 anyos na si Nelson Tumaliwan. Kwento ni Arlene, tatay-tatayan daw ang turing niya kay Tumaliwan. Noong Biyernes ng hapon, niyaya raw siya nitong kumain pero tumanggi siya at umuwi na. Dumiretso na ako sa bahay. Hinahanap pa rin niya ako. Pinuntahan niya ako dun sa bahay. Lumabas po ako. Tapos, sabi niya, tara na, pupunta na tayo dun, kakainan tayo. Dahil dati na raw nilang nakakasama ng kanyang mga kaibigan at itunuring na niyang tatay-tatayan, sa pagkakataong yun, sumama si Arlene sa suspect sa bahay nito. Pero matapos daw nilang kumain. Pagkatas kong uminom, pumunta na ako ng CR. Pagkatas kong mag-CR, sumunod siya. Tapos bigla niya akong tinulak na papuntang CR. Tapos tinulak niya ako papuntang pader. Doon na raw siya ginawan ng kahalayan. Sa sobrang lakas daw ng suspect ay hindi na niya nagawang pigilan ito. Tinadyakan ko siya, pero hindi ko malabanan kasi nakahawak yung kamay niya sa kamay ko. Kinabukasan, nahalata raw ng mga kamag-anak ni Arlene na balisa, tulala at bigla na lang umiiyak ang dalagita. Kaya nang siya'y tanungin, inamin niya ang nangyari sa kanya. Kasama ang kanyang tiyahin, nagsumbong sila sa pulisya. Kulang ng sarap ng katayin kaso lang di mo magagawa. Kaya ang inano ko sa kanya, sinumbong ko na lang para makulong talaga siya ng habang buhay. Agad na inaresto ang suspect na itinatanggi ang ibinibintang sa kanya. Hindi po totoo yun. Malinis po konsensya ko. Nasaan ka ba kahapon? Ako po? Ay, sa bahay lang po. Nung hapon. Sa bahay lang po. Base dun sa findings, walang evident injury at the time of the examination. Pero, syempre, hindi naman ibig sabihin na wala ng rape na nangyari. Reklamong rape at child abuse ang isinampalaban sa suspect. Kung mapapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong habang buhay. Galit po mismo. Sobrang galit. Ba't ginawa niya to? Kung bakit parang pangalawang tatay-tatayan ko na to, ba't ginawa niya po to? Akala ko kasi matino siya. Matino siyang tatay-tatayan, matino. Parang sa tatay ko na. Paalala ng mga otoridad. Huwag basta-basta magtiwala. Katulad yung nangyari ngayon, kumbaga parang kaibigan o tatay-tatayan niya yung suspect. Darlene Kai, GMA News.